Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 17, 23 hanggang 25. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na nabalitaan ni Jesus ang pagkakabilanggo ni Juan Bautista. At sa panahon na yon ay bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya nagbalik sa kanyang nayon sa Nazaret. Bagkus siya ay pumunta sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sakop ng Zebulun at Neftali. Ang ibig sabihin, si Juan Bautista ay simbolo ng propesiya. At ngayon si Juan Bautista ay nabilanggo at alam natin siya ay magiging martir sa kamay ni Herodes. Ang ibig sabihin ay ang larawan na ang propesiya ay natatapos na. At ang pagtatapos ng propesiya o ang paghahayag ng propeta patungkol sa Mesiyas na magdadala ng kaligtasan ay natatapos na sapagkat magsisimula na ang kaganapan sa katauhan ng Mesiyas, at ito ay sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ang tinig ng propeta ay tatahimik na sapagkat ang salita ng Diyos ay ipahahayag na ang mabuting balita. Kaya nga si Hesukristo ay hindi na bumalik sa kanyang nayon na nilakihan sa Nazaret, bagkus nagsimula na siya sa bayan ng Capernaum kung saan niya inilunsad ang kanyang misyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat. Kaya nga sinabi sa ebanghelyo na pinapakinggan natin ngayon ang kaganapan ng isang propesiya mula kay propeta Isaias. Sinabi, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga Hentil, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. At ito ay isang propesiya na nagaganap ngayon sa ebanghelyo sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Galilea ay lugar ng mga Hentil. Ang mga Hentil ay kinikilalang mga taong malayo sa Diyos. At ang mga taong malayo sa Diyos ay mga taong nasa kadiliman. At ang mga taong nasa kadiliman ay sinasabing mga nakatira sa lilim ng kamatayan. At ito ay isang mahalagang salita. Ang mga taong nasa dilim, bagamat buhay pa, ang buhay ay walang kahulugan. Kaya sinasabing isang buhay na walang lasa. Ang mga taong kahit buhay pa ay parang patay na. Patay ang kahulugan ng buhay, patay ang layunin ng buhay, patay ang kulay ng buhay. Ang mga taong malayo sa Diyos, ang mga taong nasa kadiliman, ay mga taong kulang sa pag-ibig. Walang maibigay na pag-ibig, walang matanggap na pag-ibig. At ito ang kalagayan ng mga taong pinahayagan ng mabuting balita ng Panginoon. At sinabi ni Hesukristo, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. At ito ang maningning na ilaw at ang sumisikat na liwanag na sinasabi sa ebanghelyong ito, na ang mga taong nasa dilim, ang mga taong nasa kasalanan, ang mga taong walang kahulugan ng buhay, ang mga taong nabubuhay ngunit patay ang espiritu at kaluluwa, ay may karapatan o may pagkakataon
tanggapin ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin, hindi sarado ang langit, hindi sarado ang Diyos sa mga makasalanang nais manumbalik sa Kanya. Hindi isinasara ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga taong nasa dilim at nasadlak sa kasalanan at karanasan ng kamatayan. Bukas ang langit, maaaring maghari ang langit, at ito ay mabuting balita para sa ating lahat. Ngayon ay pinagdiriwang pa rin natin ang panahon ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay hudyat at malakas na tanda na bukas ang langit, at ang langit ay bumaba sa lupa. Ang Diyos ay pumasok sa kasaysayan ng tao upang ipahayag ang nagniningning na liwanag at ilaw ng Kanyang dakilang pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.